Ako po si CJ, isang simpleng mag-aaral na ngayon ay nasabi ko nang natapos ko ng aking paglalakbay. Sa tulong ng Diyos at ng paaralang minamahal ko, ang Our Lord Savior Academy. Ako naman si Teacher Elvin, isang punong guro, tagapayo at saksi sa bawat luha, tawa at tagumpay ng ating mga mag-aaral. Tayo nagtitipon ngayong araw para sa isang espesyal na selebrasyon ng pananampalataya at tagumpay. At welcome sa isang special na episode ng inyong paboritong Inspirational School Life Series, Tagumpay sa Eskwela. Isang programa ng pasasalamat, pagkilala at pagbabalik loob sa Diyos na siyang naging pundasyon ng lahat ng aming pagsusumikap. Ngayong araw, ating saksihan ang bunga ng sipag, determinasyon, at higit sa lahat, biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mag-aaral. At sa bawat kwento ng tagumpay, laging may guro, magulang, at higit sa lahat, isang Diyos na tapat, mapagkalinga at hindi kailanman bumitaw. Ngayon naman ay upang pasimulan ang ating programa sa oras na ito ay hayaan niyo po na tayo po muna magsimula sa paikling panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat una sa lahat dahil Ikaw ay nagtagumpay na, kaya naman kami ay may katagumpayan sa aming buhay na aming tiyak na mararanasan na sino mang sumasampalataya, nananalig sa iyo at ginagawa kang Panginoon at tagapagligtas sa kalambuhay. Dalangin po namin na sa aming programang gagawin sa araw na ito ay maging pagpapala at maging kapakinabangan sa bawat makikinig na mga mag-aaral, mga guro at mga kasama po namin na involved na araw-araw ay nagtatagumpay. May iba't ibang pinaglalabanan sa eskwelahan, ngunit araw-araw ay binibigyan mo ng katagumpayan. Salamat po sa iyo, samahan mo po kami sa aming gagawin sa oras na ito. At kung panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, CJ, nakakatuwa ang araw na ito sapagkat katatapos lang ng ating commencement exercises at moving up ceremony. At kamusta naman ang pakiramdam mo ngayong Ayun nga po, Sir Elvin, kanina habang nakaupo po kami doon, natutuwa po ako sa nakikita ko kanina, lalo na nung nagbibigay ng mensahe yung ating mga kinder nung nagpo-perform na sila, at lalo nung nakita namin yung kagalakan sa bawat estudyante na present ngayon dito sa commencement exercise natin. At aside po doon, nagpapasalamat ako kasi ang daming opportunities ngayong araw na to, at ngayon na nagtapos kami, nakita namin yung saya at may lungkot pa din naman, Sir, na nakita namin kanina pag-uusap yung mga teachers students. Siyempre, nakakalungkot siya, aalis na kami. But still, sa paglabas namin ngayon at sa pagtapak namin sa susunod namin na journey, alam namin na yung paglabas namin is that marami kaming natutunan at madadala mula sa inyo, Sir. Tama ka. Ako naman bilang inyong punong guro, isang guro na nagturo gumabay sa inyo, ako naman ang nararamdaman ko mixed emotions. Ako'y nagagalak na kayo ay nagsipagtapos na, lalo na ikaw, silang aming estudyante. Ngunit ganun din, may kalungkutan dahil ayun nga, no? Ito na yung huling pagkakataon na tayo ay magkakasama-sama, celebrate ng inyong mga katagumpayan. Ngunit siyempre, wala naman kaming ibang hangad dahil bilang inyong mga guro, kundi maging mas matagumpay kayong lalo sa lahat ng inyong mga gagawin. At ngayon, CJ, nakakatuwa din yung kung paano, nakita natin reaction ng mga magulang kanina. Anong mga napansin mo sa Ayun, nakita ko po na yung mga parents natin kanina masaya sila sa nakikita nila, lalo na nung nakita nila yung anak nila talagang nakapagtapos na ng pag-aaral, yung effort na ibinigay nila, yung mga sacrifices na binigay nila para matapos yung mga anak nila sa pag-aaral. Nakita namin kanina, parang ang saya nila na nandun na yung anak nila na at least ready na, natatapos sa susunod na naman na journey yung kanilang mga anak. Aside doon, syempre, nakita namin na proud yung mga parents na sa mga nakukuha medalya ng anak nila. Naging proud yung parents na sa kabila ng binibigay nilang effort, sacrifices, nag-i-strive talaga yung kanilang mga anak. At yun yung nakikita ko kanina talagang tagos sa puso mula sa mga magulang natin na nakikita nila na may fruit yung kanilang sacrifices at yun yung gustong ibigay din sa kanila or iparamdam ng mga anak. At kaya ngayon naman CJ, nais nating pakinggan dahil sa mga naibahagi mo mga magagandang mga karanasan itong graduation day. Mag-reflect naman tayo. Ano naman yung kwento sa likod ng tagumpay mo? So,
Ako po ay nagmula lamang sa isang simpleng pamilya. May mga panahon na gusto ko nang sumuko, lalo nung nagkaroon ako ng maraming hamon sa mga academic works ko, pressures, at maraming responsibilities na pinagsasabay-sabay. Noong halos wala na kaming pambayad sa school tuition. Ayan. Pero sa bawat pagkadapa, may isang boses akong naririnig. Anak, kaya mo yan, nandito lang ako. At ang boses na yon ay boses ng Diyos. At madalas, ginagamit niya ang mga guru ko, lalo na si Teacher Elvin, upang paalalahanan ako ng aking halaga. Ayan. Nakakatuwa naman na CJ, no, na sa kabila ng maraming mga hamon sa buhay ay nakikita ngayon kung ano ka ngayon na nakikita namin, malaking encouragement sa karamihan. Kanina nga habang nag-uusap kami ng mga panauhin natin, nagagalak sila sa kung paano mo deliver yung iyong speech kanina bilang isa sa mga outstanding students na gumraduate dito sa ating paaralan. Ay tunay nga na kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos na kung paano mula sa walang pambayad ng tuition fee ngayon, tignan mo naman, di ba? Nato ang tagumpay. At napakasarap talaga kapag lalo na pagtitiwala tayo sa Diyos na pinagmumulan ng ating tagumpay. Kaya naman, ako din naman, no, bilang isang guro, sa totoo lang po, hindi madali ang maging isang guro. Pero sa tuwing may mag-aaral na lumalapit, kagaya nito, si Jay na lumalapit, no, humihingi ng tulong, o simpleng nangangailangan ng panalangin, ay alam niyo po, yung fulfillment namin bilang guro ay doon po namin mas lalong nararamdaman. Ako po, on my experience as a teacher, way back 13 years, 14 years ago, ay isang kagalakan sa amin na makita taon-taon, no, yung mga mag-aaral wala. Yung iba rito sa mga kasama mong graduate ay mag-estudyante ka pa mula nung sila ay mga elementary, grade 2, grade 3, iba nga kinder pa. No? So talagang nakakagalak sa puso na ito ay dumating na tayo sa panahon na tapos na, no? At sila naman ay dadako sa panibagong yugto ng kanilang buhay. So ang isa sa mga tinutukoy ko na estudyante ay si CJ, no? Hindi lang siya masipag, siya ay mayroong puso, no? At yung puso na yan, puso ng paglilingkod, lalo na sa ating paaralan, kung paano pinangungunahan mo yung mga estudyante natin, di rin biro, lalo na yung coming from other school, transferring to OLSA, grade 11, di ba? Kung tutuusin ay parang wala ka pang kilala, hindi mo alam ang culture, hindi mo alam how the system works, but yet you easily fit in, siguro dahil na rin sa community na meron tayo na hindi natin pinaparamdam sa bago siya, mas niyayakap natin, and we treat each other as really a part of a big family. Yan ang ginagawa natin sa paaralan. Kaya nga kanina, di ba sabi, takes a village to raise a child. And ako ay to believe. And kami naman sa OLSA ay grateful din dahil dumating ka sa ating paaralan na ito ka na di ba? Kumbaga, dala-dala mo lahat ng values, yung husay, yung grit, no? yung sipag pagdating sa pagiging isang student leader ay ipinanday din ng mga nauna mong mga mentors bago ka dumating sa amin. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga, kung napapanood tayo ng mga, mga naunang humubog din kay CJ kung sino siya ngayon. Salamat din po at pinagpatuloy naman po namin yan sa paaralan. Nakakagalak dahil sama-sama tayo sa tagumpay na nakamit ni CJ, no? sa araw na ito na siya'y nagtapos na ng kanyang senior high school at siya'y papasok na sa panibagong ito ang buhay kolehiyo. Kaya nakakatuwa, no? Ang bawat aral na binibigay namin ay hindi lamang kaalaman dito sa programang ito, no? Kundi ito yung paghahanda sa misyon ng Diyos para sa inyo. Dahil alam namin na once na pinagtiwala mo ang buhay mo sa Diyos, talagang gaganapin niya kung ano yung kanyang layunin. Napakahalaga nun. At si CJ, nakita niya sa loob ng 12 taon na pag-aaral sa basic education, natagpuan yung layunin nila. Eto na tayo yun. Kaya nagtapos na ng kanyang pag-aaral. At hindi rin basta nagtapos ng may karangalan. Maraming salamat po. Madami po akong natutunan na-reflect sa mga nasabi niyo po, no? Sir, kung wala po kayo at yung mga teachers ko po way back before, yung mga mentors ko, at ang iba pang mga teachers ko, no? Baka po hindi ako nakatayo sa posisyon ko ngayon. Siyang puspibak
Copa Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan, para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Yan. Napakaganda ng pinag-usapan kanina, no, ng tinalakay natin at napakaganda ng mensahe na nais ipahawatig sa atin yung Generation of Unity, Partners for the New Philippines. At nakita natin ito ngayong buhay na buhay sa ating programa, CJ. Ikaw ba? Ano yung mga mo dito, karanasan patungkol sa pagkakaisa? Ayun nga po, kagaya nga po ng tema natin yung graduation natin ngayon. At kanina naging focus din na naging pagtatalumpati ko sa graduation kanina. Pag sinabi po kasi nating unity, napaka-crucial niya po. Talagang hindi lang isang bagay yung makaka-benefit pag sinabi nating unity. Well, kanina narinig din namin sa graduation yung salitang bayanihan na isang forma na pinapakita ng mga Pilipino yung pagkakaisa. Sa ganitong paraan kasi nakakatulong tayo sa ibang tao, naaangat din natin yung ibang tao, at the same time nakaka-benefit din tayo doon. Kasi kung tayo naman yung may kailangan na sa sarili natin, may mga taong handang tumulong kung kailangan natin sila. Itong kahalagahan ng unity, no, napakalawak niya kung iisipin. Napakaraming bagay na mag-a-advantage kapag meron tayo ng salitang to. Lalo ngayon, halimbawa sa current system or current events sa bansa natin ngayon, nakikita natin yung kahalagahan na nilalaro ng salitang pagkakaisa. Alam natin na yung bansa natin ngayon ay nakararanas ng hindi natin may tatanging division, no, sa maraming paraan, halimbawa sa politika, sa kultura, sa paniniwala. At itong division na to, ito yung naghahati sa mga Pilipino ng kanilang, sabihin natin, tiwala sa ibang tao, sa kanilang pag-uugali, sa mga attitude na meron sila. Pero ako naniniwala ako na kapag ang mga Pilipino, no, na pinoster nila tong unity na to, makakagawa tayo ng isang bansa na kung saan pinapakita natin na inclusive tayo, that we listen to others, na gusto nating mag-adapt, gusto nating matuto, gusto nating mas makilala pa ang ibang tao, na kung saan, at the very end, hindi man tayo sa division mapunta, ang patutunguhan natin ay meron tayong isang layunin. So, ito yung tingin ko kahalagahan ng tema natin ngayon, na Generation of Unity, na dapat nagkakaisa tayo para sa isang layunin, at yun ay walang iba kundi para sa isang mas maganda na bansa para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Tama ka ron, CJ, no? Lalo na nakakatuwa na sa kabataan gaya mo, naroon sa iyo yung puso ng pagkakaisa. Alam mo yung mga kabataan kagaya mo ngayon, nakikita ko yung energy nila, talagang binubuhos nila sa pagpatiko sa nangyayari sa sistema, sa pamahalaan, diba? Sa maraming bagay kasi sa totoo lang. At katotohanan naman to, no? Kaya nga bilang guro, ito din yung role namin, na talagang bubugin kayo sa tamang landas, at the same time, hindi tayo sa laging bumabatikos, pumupuna, pero man tayo napupuna o nakikita, hindi doon tayo nagtatapos, kundi tayo ay humahanap ng mga solusyon para maging tugon sa kung ano yung problema, diba? At maging tayo, part of kung paano natin na mapapaganda pang lalo yung ating bansa, yung komunidad na mayroon tayo. Kasi lahat naman tayo ay bahagi, diba? Kasama tayong lahat doon. So, napakahalaga talaga na nauunawaan ng ating mga kabataan na kaya mo, lalo na ikaw na magka-college ka na, no? So sa college, ang daming mga ideology, sa totoo lang. Ako ay naging kolehiyo din at nagsisimula yung marami kang makikilalang mga tao, mga paniniwala, and on. Pero kami ay bilang guro mo at ganun din, tagapangulo ng paaralan ay nagagalak na makita na estudyante namin, tiwala kami na kagaya mo, magpapatuloy kung ano man ang nasimulan natin. Sir, sa totoo lang po, kung wala po kayo at yung mga iba kung mga naging teachers, yung mga advisor ko, yung mga subject teachers ko, mga mentors ko way back before, baka po hindi ako napunta sa posisyon ko na to ngayon. Marami akong natutunan na alam ko na madadala ko in my steps in the future, and alam ko po na in all of the lessons na nakuha ko sa inyo,
patuloy po ako nagre-reflect, patuloy ako nag-grow as a person. As I step my foot to the next floors, alam ko na mas madadagdagan, mas lalawak pa ang nalalaman ko. At alam ko na hindi pa sapat kung ano man ang nalalaman ko ngayon. At natutuwa po ako na may mga teachers na present na nandyan, na willing makinig sa estudyante, na willing magbigay ng guidance sa kanilang estudyante. Dahil alam nila na bilang mga estudyante po, nandun pa rin kami sa landas na hindi namin alam kung paano namin tatahakin. Alam mo, CJ, nakakagalak ng puso mapakinggan yung mga pinanggit mo ngayon, no? Dahil sa totoo lang, hindi ako, hindi tayo ang bida. Ang Diyos ang nagtanim, ang tunay nagtanim, nagdilig, at nagpabunga. Kaya kaming mga guro ay instrumento lamang ng kanyang pag-ibig. At yun nga, no? Bilang instrumento ng kanyang pag-ibig, gusto natin na kayo hindi lang kayo natututo sa paaralan, kundi alam nyo rin na may nagmamalasakit sa inyo. Diba? Kasi that is one thing, lagi ko sinasabi rin sa mga guro niya, no? At alam ko sa mga gurong na sumusubaybay marahil sa atin, na ang pagiging guro hindi lang pagtuturo, hindi lang pagbibigay ng kaalaman, kundi lalong higit yung bang magkaroon tayo ng impact sa puso, yan, sa kaluluwa ng ating mga estudyante. Kaya nga tayo nasa Tagumpay Channel dahil yan, we are media for the soul, no? At talagang binibigyan natin ng emphasis dito na healthy soul equals healthy living, di ba? Kapag alam natin ang layunin, ba't natin ginagawa yung mga bagay-bagay, lalo na kami bilang guro na kagaya na nabanggit mo, madali lang, mahirap pag nailagay lang sa ulo, di ba? Wow, ang galing-galing naman ni teacher, pero hindi lang yun kasi, no? Hindi, ang pinakalayunin natin dito to bring out the best in you. Yun, isa rin po sa mga tumatak sa akin, no? Every time na nagkakaroon ng classroom orientation, like for example, or during the discussions inside of the classroom, laging nababanggit ng mga teachers na hindi dapat kayo nagpapasalamat sa akin, bagkus ako ay instrumento lamang para sa ibigay sa inyo itong mga ideya na to, no? Totoo po na talagang through God po, nare-receive natin yung mga ganito na wisdom and knowledge na pinapasalamat po natin sa Diyos para sa mga ganitong klase ng pagkakataon na pagpapagpunan. Sa pamagitan yung mga guro na ipapadama sa amin ang pagmamalasakit. Kami naman ay ako bilang guro, wala ko ibang masakit kundi sa Diyos ang pusuri dahil talagang siya ang pinagmumulan ng lakas, no? Kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi namin magagawa ang lahat ng ito. It's not by might nor by power, but by His Spirit, sabi nga ng salita ng Diyos, no? Kaya bilang isang guro, talagang ang pinakahalimbawa natin ay si Jesus, no? Siya yung master teacher. At nakita naman natin paano nagturo si Jesus, di ba? Hindi lang siya nagturo para bigyan ng kaalaman, tumalino sa teolohiya o kaalaman patungkol sa Diyos ng mga tao, kundi mas lalong higit. Very much involved si Jesus dun sa buhay ng mga tao, making an impact dun sa mga buhay na yon. Pagkatapos silang turuan ni Jesus, their lives will have never been the same again. So ganun din ang nais natin gawin sa mga estudyanteng tulad mo na magkakaroon talaga ng total transformation doon sa buhay ng mga mag-aaral. Sa puso ng bawat guro at estudyante, may kwento ng tagumpay na likas at totoo. Dito sa tagumpay sa eskwelahan, isinusulong natin ang malasakit sa loob ng silid-aralan. Hindi lang puro grado, kundi tunay na paghubog. Guro, estudyante, magulang, sama-sama. Tunay na alaga sa edukasyon, yan ang ay dapat. Sir LV, ito lang pong mga nakaraang araw, no? Alam ko po na bago pa to on the days of preparation for this graduation. Nagre-reflect po ako dun sa time na, kasi po, to speak in graduation is really a great opportunity as you share your knowledge, as you share your wisdom to the others, na merong handang makinig sa sasabihin mo. Magagamit po kasi siya bilang parang mikropono, no? At panawagan sa mga estudyante, Sir LV. Gusto ko lang po sanang itanong sa inyo, Sir LV, sa papaano nyo po, sa papaanong paraan ibinibigay natin yung tiwala sa isang estudyante that yung mga he will sail his boat na pagdating ng mga paano natin nagagaranti
yung success ng isang estudyante, knowing na kami mga estudyante natatakot kami if doon bang tatapakan namin in the future ay talaga bang yung gusto namin, yun ba yung pangyayari. Ako po kasi especially bilang isang leader din, sir. Pero yun nga po, every time na gumagawa kami ng decisions, every time we go for a company, natatakot kami kung magiging maganda ba kinalabasan, ano magiging epekto niya. At hindi lang doon yung nalilimit, sir, kundi pati yung mga tatahakin pa namin para sa future namin. Natatakot kami kung talaga bang siguro pag ginawa ba namin ito para ba sa amin ito. Minsan tinatanong na din namin si Lord, give us sign for this, kung talaga bang para sa amin. So Lord, sir, sa inyo po, paano nagagaranti ng isang estudyante na yung future na naghihintay sa kanya ay talagang dapat namin tignan as something na we should do it, like i-forgo natin. Napakagandang tanong naman yan at the same time talagang pagtignan natin, it's all by God's grace, CJ. No? Yung sabi nga natin kanina, bilang instrumento ng Diyos, bilang guro, pantay-pantay ang pagtingin natin sa lahat ng mga estudyante. Hindi lang naman kami nakatingin doon sa may matalino, may alam, di ba? At kapag nakita namin yung potential ng bawat isa sa inyo, ay mas lalo tayong gumagawa ng mga pamamaraan. How can we unleash? Actually, it's you who keeps on saving. And kami yung motivators nyo lang. Kami lang yung nag-push sa inyo to be the best version of yourself. And ako naman natutuwa dahil kayo ay very willing to undergo to that training. Diba? At kaya yung mga minsan, mga detours natin, ito yung gusto mo. Di ba? Minsan, nagbibigay ka ng plano sa akin. Ganito, ganyan. And then, i-rearrange natin yan. Ito yung dapat, CJ, we must look further. Ano ba yung magiging implications of all of these things? So, parang ganun din bilang guro na hindi talaga kami hindi kami makapagbigay na assurance that that student will be successful in the future dahil lang nanggaling sa amin. Pero isang bagay matitiyak namin na if you will really embrace what we are teaching you, what we are sharing with you, di ba? Tiyak na yung tagumpay makakamit. Kasi binigay na sa inyo ng Diyos yung kakayanan eh. Di ba? Binigay na sa inyo ng Diyos yung lahat ng mga pagkakataon na para magtagumpay sa buhay. Pero yung mga steps na gagawain doon, kami nagagalak lang din na nagiging bahagi kami ng lakbay. So, kaya kagaya ko, pag nakita namin na matagumpay, successful na, at alam ko kahit sinong guro dyan na nanonood sa atin, galak na galak ang puso niya kahit sa maliliit na tagumpay na nakakamit ng mga estudyante. Yan ang yaman na walang kapalit para sa amin. Bilang mga yan, sige, CJ. At salamat sa napakagandang kwentuhan natin ngayong oras na ito. And I hope and I pray na mapakinabangan nga ng ating mga taga-subaybay kung ano man ang napag-usapan natin sa oras na ito. At sa lahat ng biyayang ito, salamat Panginoon, sapagkat sa iyo ang lahat ng papuri. Tama dyan. At yun lang lagi lang natin sinasabi, no? At ang lahat ng tagumpay ay nagbubuhat sa Kanya. Kaya naman, ating patuloy lang na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat, tiyak na tayo ay makatitiyak ng katagumpayan sa atin. Sa mga kaklase ko dyan at sa mga mag-aaral na nanonood ngayon, I encourage you guys to watch our episode, lalo na ito pa lang ang aming first episode. And also, do not forget to be updated as always in our episodes by liking and sharing, and also give us your insights regarding sa ating mga nagiging episodes, as we encourage that this platform will serve as an instrument to everyone to learn the experiences of the students and of the perspectives of the teachers, and at the same time nakikita natin yung integration ng godly wisdom and the teachings from the Bible, at nakikita natin through this program yung kahalagahan ng presensya ng mga ganitong bagay sa buhay ng isang estudyante at ng isang guro. Dyan, CJ, at ako din naman sa mga kaguro natin dyan, kasama natin sa uniforme natin dyan. Inaniyahan po namin kayo na sumubaybay, tumutok sa tagumpay sa eskwelahan. At sama-sama natin pagtagumpayan, ano man ang mga pagsubok, ano man mga bagay na kinakaharap natin. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dahil narito ang ating programa upang bigyan tayo ng gabay sa ating araw-araw na gawain upang sama-sama tayo maging tagumpay sa ating mga eskwelahan.
Salamat sa lahat ng sumama sa atin ngayong oras na ito. Ako si Teacher Elvin Samurin ng Our Lord Savior Academy. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Ako rin ay pinapaabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa para sa araw na to. Ako naman si Christian Jake Embracena, isang grade 12 student graduate ng Our Lord Savior Academy at ang dating presidente ng Supreme Student Government na ngayon ay nagpapaalam sa inyo. Tagumpay sa eskwelahan, maraming salamat sa inyo. To God be the glory! Estudyante, ikaw ang pag-asa ng bayan. Sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang lakas na nagbigay ng wisdom. Sa bawat pagod, sa bawat hirap, may tagumpay sa eskwela. Sa Kanya ang lahat ng tagumpay. Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa. Sa bawat aralin magtulungan, tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith. Estudyante, guro, magtatagumpay magkasama sa Kanya.